Ang sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Si Dante ay isang construction worker na madalas inaabot ng gabi sa trabaho. Isang beses, kinailangan niyang mag-overnight sa isang gusaling ginagawa nila sa Maynila dahil hindi pa tapos ang kanilang deadline. Walang tao sa paligid maliban sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan ay umuwi na at siya na lang ang naiwan para tapusin ang natitirang gawain. Habang tahimik siyang nag-iisa sa ikalimang palapag ng gusali, naririnig niya ang tunog ng mga gamit sa paligid. At ang mga yapak ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bakanting espasyo. Nang biglang may narinig siyang kaluskos mula sa kabilang kwarto. Iniisip niyang baka pusa o ibon lamang, kaya't binaliwala niya ito. Ngunit habang tumatagal, naging mas malakas ang tunog, parang mga yapak na sumusunod sa kanya. Siguro nalimutan ng kasamahan ko na umuwi, isip niya, sabay lumingon para tignan. Wala siyang nakita. Tinawag niya ang pangalan ng isa sa mga kasamahan pero walang sumagot. Nagpatuloy siya sa trabaho ngunit naramdaman niyang parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Maya-maya pa, narinig niyang muli ang mga yabag, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapit na. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumabas siya ng kwarto at naglakad sa pasilyo patungo sa hagdanan, ngunit parang mas lalo siyang hinahabol ng mga yapak. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, tumigil siya upang huminga ng malalim. Bigla niyang narinig ang isang sigaw, matinis, malamig at napakalapit. Agad siyang napalingon, ngunit wala pa rin siyang makita. Kinabahan siya ng husto at halos hindi na siya makagalaw sa takot. Nagmadali siyang tumakbo patungo sa elevator, ngunit nang pindutin niya ang pindutan, hindi ito gumagana. Bumaba siya sa hagdanan, habol-habol ng mga tunog ng mga yabag at ang sigaw na unti-unting lumalakas. Pagdating sa ground floor, basang-basa na siya ng pawis at halos mabaliw sa takot. Nang makalabas siya ng gusali, bigla nang tumahimik ang paligid. Wala na ang sigaw, wala na ang mga yabag. Sa labas normal ang lahat. Pero mula sa ikalimang palapag, narinig niya ang marahang pagkatok mula sa bintana. Nang tumingala siya, nakita niyang may isang anino sa loob. Parang isang tao na nakatitig sa kanya. Wala namang dapat tao roon.